Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Sa amang panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ito, usapin pa rin po yung pagkikita ni Leni Robredo at ni BP Sara, no? Pero this time, sumabog po sa galit to si Trillanes. Aba, grabe po yung epekto sa kanila, no? Ganun pa rin po. Yung pag-akusa pa rin na gagamitin ni BP Sara si Leni Robredo. Teka muna, sino po ang nanggagamit kanino? Kailangan po ba talaga ni BP Sara si Leni Robredo? Pag-uusapan din po natin, thank you very much muna kay Christopher Kandari na nagbigay sa atin ng $5 na pangkape. Pag-uusapan din po natin, ito po, no, may tatlo na pong opisyal na candidate si Tatay Digong sa PDP. Para hindi po kayo malito, pag-uusapan natin yan, Bongo, si Bato at saka to si Robin Padilla. At syempre po, yung dalawang magkasabay na rally kanina, napuna ko po, no? Dumadami na naman po. Yung isa yung Maisog. Syempre, mas marami tayo. Kaya mas mukhang marami yung sa kalsada. Kasi pag sa kalsada kasi, maliit lang yung kalsada eh. Mukhang marami yun, pero mas marami po yung Maisog. Dahil nakakalat po, marami po yung nanonood sa mga silong-silong, lalo na nung umulan. Nakita ko po pareho eh. Kabisado ko yung kung paano yung sa kalsada tsaka dito. Pero iba po yung nakikita natin dyan. Wala na po yung mga nagrarally na yan. Nakakatakot kasi. Meron na naman, di ba, sila sa Tour Ocampo yung mga nasa unahan. Tapos yung mga nasa likod nila, mga kabataang estudyante na naman, no? So nakakabalik po sa pagre-recruit itong mga tropa pips nila sa Tour Ocampo sa mga kabataang estudyante. Dahil po, nawala na po yan eh. Napapansin nyo nun, may nagrarally nga, hindi naman pinipigilan ni Tatay Digong. Pero palima-lima, pasampu-sampu na lang. No? Ngayon, dumadami na naman po uli nagraraling mga estudyante. Dahil po sa kapalpakan nito ni BBM sa kanyang pamumuno. Yan po mga pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam po ninyo, ito pong development na to, nakita ko parami na naman ng parami yung mga estudyante o mga kabataan na sumasama sa mga rally. Dahil po yan dito sa, nawala na po yan kay Tatay Digong. Alam niyo po yung mga kabataan, kaya po napapasama yan, tapos yung iba nagtatry naman magdroga. Likas po sa kabataan yung maging rebellious, mag-experiment, di ba? Likas po sa kabataan yan. Kayo naging bata rin nung araw eh. Masyadong idealistic yung mga bata. Kaya pag hindi po na-operan yan ng alternative, kaya nga pinaglalaban ni BP Sara noon pa yung ROTC, di ba, sa mga eskwelahan. Kasi kung ang nagpapahayag ng eto yung itsura ng pagiging makabayan, kasi gusto ng mga kabataan yung mga ideal eh. Dalawa po sana, no? Kung may ROTC po sa bawat school, o maglalaban po sila. Itong makabayan na mga aktivista at itong mga makabayan na mga kasundaluhan dahil sa ROTC. Kaya may option yung bata. Kung ngayon, yung idealist na bata, naghanap siya ng pagpapakita niya ng pagiging makabayan. Ganun talaga bata. Gusto niya ipakita. No? Sabi nga natin, impractical yung mga bata eh. Ang gusto lang nila yung ideal situation lagi. Kaya prone sila, no, sa mga recruitment na ganyan. At dahil lantad na lantad yung kapalpakan ng administrasyon na to, saan pupunta? Kitang-kita naman natin, may baha, 1.4 billion. Di ba? Saan pupunta itong mga bata na to? Ang daming, tingnan nyo kung gaano kapalpak.
'tong si BBM, gano'n lang 'yan. Makarinig lang yan, oo nga 'no. Kaya nga dapat may alternative sila, eh, 'no? Maging masipag din tayo na makuha yang mga yan na bilang mga Duterte supporter. Ikalawa, ayun nga, yung sa droga, 'di ba? Ita-try ng mga kabataan yan. Naging bata rin kayo, wag niyo sabihing hindi kayo nag-try ng mga kaya dapat matalas diyan para hindi masayang yung mga kabataan natin maging full-time na nilang mga, yun na yung magbabago sa buhay nila. Hindi dapat, eh, dapat pace lang yan. Anyways, wala na po tayong mga C-80. Alam ko, wala na. Meron parang, optional lang, hindi katulad nung araw na talagang kasama sa kurso. Okay, punta tayo rito sa Calabongo. 3 po yung opisyal na kandidato ngayon ng PDP, 'no? 3 lang ba, Badong? Hindi po. 3 lang po yung unang ipinahayag. Oh, ngayon, asan yung mga matutunog na mga sila Vic Rodriguez, sila Attorney Trixie Cruz, si Chavit Singson, 'di ba? Sinabi ni na Pangulong Duterte na pag tumakbo tutulungan ano niya, i-endorse niya. Eh iba po yung kapartido. Ito po partido lang ng PDP. Partido lang po 'to ni Tatay Digong, no? Oh, pwede po silang magkaroon ng mga ibang kandidato under po ni Tatay Digong o susuportahan ni Tatay Digong na hindi PDP lang. So, PDP, 3 pa lang ngayon. Malay nyo, may sumulpot pang iba. Pero yung mula po sa ibang partido, pwede po sila na mag-endorse si Tatay Digong. Kaya maghintay po tayo kung endorse. Kasi nakita ko na kagad, ayaw namin kay Bato. Ayaw namin kay Philip Salvador. Kasi wala na namang gagawin niya, artista yan. Ayaw namin kay Bato kasi nung hearing, alam niyo po, Duterte tayo ng Duterte dito. Pagdating ng botohan, ayaw natin sa mga Duterte. Ipapaliwanag ko po uli sa inyo, no? Si BP Sara po, i-impeach nila. Hihintayin lang nila na maging kanila yung Senado. Nakukuha po nyo? I-impeach nila. Wala na po silang lihim-lihim. Bukang bibig na ni Trillanes yung impeachment. Bukang bibig nila Franz Castro. Yung ginagawa ngayon kaya sinasalang yung mga supposedly misuse ng fund ni BP Sara for impeachment yan. Sinabi na po yan ni BP Sara. Ngayon, ang sasabihin nyo lang, hindi nyo iboboto yung mga in-endorse ni Tatay Digong. Huwag nyo tawagin na Duterte supporter kayo. Kasi, yun naman pala, pagdating pala ng kinakailangan, wag na nating ano to. 'Di ba? Galit na galit kayo, ayaw na kay Marcos, mag-resign ka na. Kung ano-ano sinasabi nyo. Suportado namin si BP Sara. Bakit nyo inapi? Pagdating sa botohan, ayaw namin ng mga kandidato ng mga Duterte. Eh bakit pa tayo nagpapakahirap pa kayong galitin yung sarili nyo? Yung pala, ang gusto nyo rin, eventually pala, gusto nyo rin sila iboto. Hindi po ganun ang labanan ngayon. Tignan nyo si Robin. Aminado naman tayo na wala pa tayo nababalita ang batas na ginawa ni Robin. Pero, numero si Robin. Kailangan po natin ng numero ngayon. Kumbaga, mga role players po to. Kumbaga sa basketball, hindi lahat dapat ay superstar. Isang scorer, yung iba,
Pag pagod na yung scorer, pag pagod na yung superstar, taghalili ka lang. Sa gagawin nila kay BP Sara, kahit pamparami, okay na ako. Ano sasabihin nyo, mamili tayo, sino pipiliin? Dalawa lang naman po yung partidong may posibleng manalo, dalawang grupo lang. Yung grupo ni Marcos o yung grupo ng mga Duterte. Magaling din ito magtago na vlogger. Magaling din ito magtago na vlogger. Kung ano man yung gusto mong sabihin, itatago na talaga kita. Wala akong pakialam. Ayoko intrigahin mo pa ako. Totoo po yun. Wag po kayong ibig nyo sabihin. Payag ba kayo na cheerer si Castro? Inendorso ba siya ni Duterte? Pag inendorso ni Duterte, hindi nyo naintindihan yung Duterte, no? Yung inendorso po ni Tatay Digong, inendorso ni BP Sara, inendorso ni Baste. Yan po yung mga Duterte. Sa tingin nyo si Franz Castro endorso? Kayo naman, no? Naglolokohan naman tayo. Okay. Teka, sagutin ko lang tong anak kong kanina ko pa hinahanap. Kung nasa... Ayan. Nag-thumbs up lang ako. Punta na po tayo rito sa ating main topic. Alam niyo, nagulat ako. Naroon tayo sa kanina. No? Maraming salamat po sa mga nakipagkita sa akin. Sa mga nagbigay po ng tubig. Sa nagbigay ng mga pagkain. Maraming salamat. Nabusog naman tayo. Okay. Ito po, sa totoo lang, non-issue po to kay Sara Duterte. Yung pagkikita po ni Sara Duterte at saka ni BP Leni, dating BP Leni, saka ni BP Sara Duterte. Non-issue po yan sa mga Duterte supporter. Ang dami na pong usap, no? Gagamitin ni BP Sara si Leni Robredo, no? Huwag kang papagamit dyan, Leni Robredo. Alam nyo, sa totoo lang po, sino po ba nang gagamit kanino? Wala na pong mas malakas pa. Kung may kinakailangan pong gamitin si BP Sara, alam nyo kung sino? Tatay niya. Si Tatay Digong. No? Kung meron pong kinakailangan gamitin si BP Sara, dapat mga makapangyarihang congressman na hindi kabilang dito kala Tambaluslos, na hindi kayang pasunurin ni Tambaluslos. Dalawa lang po yung nakikita nating makapangyarihang congressman na hindi kayan ni Tambaluslos pasunurin. Si GMA tsaka si Marcoleta. Di ba supporter na ni BP Sara? Sa tingin niyo po, sino po ba sa tingin ninyo ang bumibira kay BP Sara? Mga congressman. Ang ginagamit na pambira kay BP Sara, mga congressman. Di ba? Sa Senado, hindi. Nagtatablahan pa sila. Hindi pa nila, isa lang yung sa Senado, si Risa lang. Mga congressman po, kung may kinakailangang huminga ng tulong si BP Sara, yung makakapigil sa panggigipit ng mga congressman. Tama ba? Yung makakapigil dito sa mga walang humpay na atake ng mga congressman. Ano po kinalaman ni Leni doon? Sa tingin nyo, may power si Leni dyan sa mga congressman na yan? Sa tingin nyo, mayroong magagawa si Leni para maibsan yung kita nyo. Kumakampi na nga si GMA tsaka si Marcoleta kay yun si Marcoleta. Kahit mag-isa yun. Speaking of Marcoleta,
Ngayon ko lang po nakita yung video na kino-question niya si Chua. Tinanggal niyo ako na vice chairman. Hindi siya pinagsasalita na, hindi na siya pinagko-question dahil tanggal na raw siya na vice chairman. Ang tanong ni Marcoleta, alam ko membro pa ako eh. Tinanggal lang ako chairman, vice chairman. Pati pala miyembro, automatic pag tinanggal kang vice chairman. Ang katwiran lang sinasabi ni Marcoleta eh. No? Walang abiso, walang katwiran, bakit ka tinanggal? Tama naman yun, may kapangyarihan kayong tanggalin siya. Pero hindi niya pa nga maamin eh. Ang sinasabi yung plenary ang nagtanggal. Yun na nga po eh. Ibig sabihin buong kongreso po. Buti pa nga kung ikaw lang nagtanggal, Chua eh. Pwede pang humirit si Marcoleta sa plenary. Pero yung buong plenary pala, ang nagtanggal sa kanya, sino pa hihiritan niya? Alam niyo yung pinapakita ninyo, no? O, di wag ka magdagdag. Sino iboboto mo? Mga bata ni Marcos? Ganun lang po yung wala ka namang option. Kami po rito, Duterte kami. Hindi po pwede rito mangampanya kayo na inendorso ni Tatay Digong, hindi sabihin nyo na wag naming iboto. Okay eto po para magkaalaman po tayo ng totoo. Kulto kami ni Digong. Paulit-ulit kami dito, ang iboboto namin, endorso namin, mga inendorso ni Tatay Digong, ni Sara Duterte, at saka nila Baste at ni Pulong. So kung si Katie may endorso pa, siyempre pag-aaralan mo na namin. Ngayon, ano po pinapakita ng mga congressman? Walang katwi-katwiran. Tinatanong siya eh. Tinatanong ni Marcoleta yung chairman eh. Tinanggal ka po ng plenary. Ganun lang ang sagot. Diyan pala, pag pinagtanggol mo si BP Sara, tanggal ka na bilang miyembro. Hindi lang vice chairman. Tinanggal na raw siya bilang miyembro. Para wala nga namang kukontra. Ibig sabihin, kapwa nyo na congressman, hindi nyo pa kaya. Ano yung sinasabi ninyo na sumagot si BP Sara? At kayo naman ay parehas. Hindi kayo parehas. Pinapakita nyo nga, kapwa nyo congressman, hindi kayo parehas eh. Miyembro siya ng committee, vice chairman siya ng committee. Pwede nyo tanggalin basta kumampi kay BP Sara. Kumakampi pa lang Tapos sasabihin nyo, dapat sagutin ni BP Sara yung mga tanong nyo. Trap yung tanong nyo eh. Tapos pag hindi sumagot, bratinela. Ano tawag sa inyo? Pati hopya ni Marcoleta, tinira nyo. Ano tawag sa inyo? Kung bratinela pala si BP Sara dahil ayaw magpatrap, ayaw sumagot sa mga trap nyong mga tanong, ano tawag sa inyo? Kayo nga, sarili nyo ng Congress, kapwa nyo na congressman, miyembro na ng committee nyo, basta kumampi lang Kumampi pa lang, tatanggalin nyo na Tapos sasabihin nyo, patas kayo kay BP Sara, may paggalang kayo. Si Marcoleta, congressman, vice chairman nyo, kumampi lang. Tinanggal ninyo, hindi vice chairman lang tinanggal nyo bilang miyembro. Tapos sasabihin nyo na kayo nagpapakita na hindi magiging patas sa mga tanungan nyo. Nauunawaan po yan. Yan, nabanggit ko lang kasi ngayon ko lang narinig Lagi nyo sinasabi, Boss Bads, tinanggal na pala si Marcoleta. Biruin nyo. Ano kasalanan? Pinagtanggol si BP Sara Pero hindi nila alangan naman sabihin nila yun. Ang katwiran ni Chua, bakit siya tinanggal? Tinanggal ka ng plenary. Yun na yun. Tanggapin mo na. Ang kumampi sa mga Duterte, tatanggalin. Ganun lang kasimple.
Okay, punta na tayo rito. Si Marcoleta at saka si GMA, pinagtatanggol si BP Sara. Anong ginawa ng BP Sara? Humingi na 1-minute recess. Mr. Chair, pwede po ba 1-minute recess? Nilapitan niya personal. Madam GMA, wag niyo na po ako. Kaya ko po yan. Di nga natin alam yun. Sinabi ni BP Sara sa interview, di ba? Na kaya niya nilapitan kasi ayaw niyang laban niya to eh. No? Tignan niyo yung attitude ni BP Sara, laban niya to. Dalawang makapangyarihang congressman kung tutusin. Makapangyarihan si Gloria Macapagal dahil dating presidente. Makapangyarihan siya dahil dati rin siyang speaker. May clout yan. Hindi nga siya humingi ng tulong. Samantalang, tapos sasabihin nyo, kaya pumunta sa Naga City para humingi. Ano may tutulong ni Leni Robredo? Kung tama ang ating nabasa rito kay Chu, Crescent Chu, kalaban niya ba may kalaban niya ba to sila Saldi ko? Kasi sa Bicol Magkakampi ba sila o magkalaban? Ako sa tingin ko ngayon sa expose ni BP Sara, ang pinakamakapangyarihan na politiko sa Bicol ngayon, hindi po si Leni Robredo. Si Saldi ko. Dahil power of the purse. Hindi po yung power of the purse ng Congress Power of the purse dahil ayon nga kay BP Sara, sila ang may control ng budget ng Pilipinas. Silang dalawa ni Martin. Sa tingin niyo sa ganyang sitwasyon, sino mas nangangailangan? Sinong mas gagamit kanino? Si BP Sara? O si Leni Robredo? Tandaan nyo, kanino nyo na nalaman na nagpunta riyan si BP Sara na nakipagkita? Hindi ba kay Barry? Hindi nga natin binabalita yan. Wala pong may aambag si Leni Robredo kay BP Sara dito sa laban niya ngayon. Pero kung malakas po ang kalaban ni Leni Robredo at mayor na lang ang tinakbo, matatalo pa, sinong kinakailangan ng tulong? O tignan nyo po, sa kampo po ba ni BP Sara, dumadakdak po ba yung mga Duterte supporter na, Leni. Dalawa lang po ang grupong dumadakdak sa pagkikita ni Leni at saka nito ni yung grupo nila Leni at grupo ng BBM. Takot Akala nila may alliance na magaganap Mapapansin nyo naman yan, tignan nyo, abangan nyo lang yung mga vlogger. Pag binabaan na sila niyan, pag siniraan na nila yung si Leni at saka si Sara Duterte, alam nyo na, takot yung mga yan na di ba? Alam po ninyo, hindi po binabanggit. Kaya po naglabas si BP Sara ng statement, yung Office of the Vice President, para hindi gamitin yung pangalan niya nitong mga tokmol na to. Desperado si BP Sara. Kung desperado si BP Sara, ang lalapitan niya si Bongbong. Di ba? Sino ba may kapangyarihan dyan sa mga yan? Kung desperado si BP Sara, sinong papalapitin niya? Si Bongbong, istoryahe kamote, badong kamote, ganun ba? Istoryahe ba ako? Takot kayo no? Papasok kayo rito tapos matatakot kayo sa mga sinasabi ni Badong. Yan yung problema niyo Hindi kayo magtiyaga doon sa mga vlogger niyo. Pati ba kayo naiinip kayo sa mga vlogger niyo? Dahil sa pagkikita, punta tayo. Ang gigil na gigil po ngayon,
Si Trillanes, alam niyo dati nang may ano 'yan, eh, dati nang, meron yung parang diyan sa grupo nila na 'yan, konti na lang sila, eh. Trillanes, Risa Ontiveros versus Leni Robredo, 'di ba? Alam po ninyo, wala pong maiaambag yang mga dilawan, kakamping na 'yan, wala na pong power 'yan, eh. O bakit ko po nasabi, eh, yun ngang spokesperson nila, oh. Tatakbo na lang ng party list si Laila de Lima. Wala ng tiwala na kaya silang dalhin para manalo. Yang apat na Kiko, Seljokno, Bambam, kalimutan ko isa, 'di ba apat 'yan? O tatlo lang. Hindi na nadadagdagan. Kaya wala pong mahihita si BP Sara. Ang katotohanan, yun po ang katotohanan. Ngayon, sino yung dakdak ng dakdak? May narinig pa ba kayo kay BP Sara? Sa pagkikita nila? Eh, sino po yung daldal ng daldal? Si Leni Robredo. Sino ang nanggagamit kanino? Na isang salita nga, walang sinabi rin si BP Sara, eh. Alam ko tatakbo, party list na lang, eh. Okay. Hindi po ugali ng mga Duterte yung ito isa. Yung kay Mabilog, yung sinasabi ng Mabilog na sinasangkot siya dahil kaaway siya sa politika. Bakit taga Davao ka ba? Ganun ba talaga yung ano sa'yo? Eh, kaya ka lang namin narinig. Ewan ko lang kung narinig nyo na importante si yung Mabilog. Ganun ba kalaki yung boto mo na kaya mong ibigay sa makakalaban ni Duterte para pag initan ka, painan ka ng kung ano-ano? Hindi ka panipaniwala yung mga sinasabi ni na kinakailangan daw idiin si Drilon tsaka si Marrojas. Bakit? Bakit ididiin si Drilon at si Marrojas? Ganun ba ugali ni Duterte? Yung mga kalaban niya sa politika, ididiin niya sa drugs? Bakit? Eh, hindi ko makuha yung logic na yun, eh. Okay, balik tayo rito. Ito, tignan nyo kung sino mas may katiwiran sa kanila. Ni Trillanes. Galit na galit, eh. Ito sabi ni Trillanes. So, paano pala? Hindi pa yan. Yung nauna pa. Ma'am Leni, gusto nga naming ipa-impeach si BP Sara. O, tignan nyo na. Bukang bibig na nila yung impeachment, di ba? Kaya wag nyo sabihin na hindi impeach. Kaya wag nyo pong sabihin na mamili tayo, artista, wag tayong bumoto na artista. Bakit po hindi? Kailangan natin ngayon ng boto dahil sa impeachment. Ang impeachment po ay boto. Hindi po ay artista ka, hindi ka pwedeng bumoto. Hindi po ganun yan. Ano na nga po na may impeachment, eh. Dapat po yung mga kalaban, wag nating iboboto. Okay. Tapos binastos pa niyan si Senator Risa. Bakit mo pa minute? Are you siding with her? Ito po ang tanong. No? Ulitin natin. Ma'am Leni, gusto nga namin ipa-impeach si BP Sara. Tapos binastos pa niyan si Senator Risa. Bakit mo pa minute? Are you siding with her? Sabi ni Trillanes to. Now, to the diehard pinks, VP Leni should not be beyond criticism. Kahit saan mo tignan, mali ang pakikipag-meeting niya kay Sara. Ito pa dagdag niya. Kung ayaw niya talaga, hindi mangyayari ang meeting na yan. Yan po ang mga binanata ni Senator ni Sonny Trillanes pala, hindi Senator, Sonny Trillanes.
Tama nga naman. Kita nyo? So si Trillanes ang naglalantad na kayo ang may gusto makipagkita eh. Wala po magigain si Sara Duterte sa pakikipagkita kay Leni Robredo. Sino ba si Leni ngayon? Meron po ba siyang talagang clout? Sabi ko nga sa inyo, pag natalo sa mayor yan, mas kawawa eh. Kasi kaya hindi tumakbong senador dahil matalo't manalo siya, tapos na yung political career niya. Pag manalo si Leni at nasa 11-12 lang, tapos na yung political career niya. Eh meron naman pong 11 at 12 lang, ang lakas ng loob eh. Si Risa Ontiveros, pang ilan ba yan? Pang 11? Okay. Ngayon, naging usapin to dahil binibintang nila na si BP Sara yung nangangailangan. Eh bakit kayong satsatan ng satsatan? Bakit tahimik si BP Sara sa pagkikita? Si BP Sara, ang dinayon niya ron Peña Francia, no, sa Bicol. Natural, yung nag-imbita sa kanya, inarrange. O kanino kayo maniniwala? Eh si Barry Gutierrez, pinagdudahan eh. Tama nga naman. So, dito po, inarrange po yan nang nag-imbita sa kanya para makipagkita siya kay Leni. Nakukuha niyo po? Eh siya yung host eh. Pagbibigyan lang ni BP Sara, hindi po niya kailangan politically. O ngayon, alam niyo naman si Leni, pag napag-uusapan, tuwan-tuwa na yan. Naggaganon nga yan, mapag-usapan lang. Naggaganon-ganon, mapag-usapan lang. Nagpipinger-pinger. Nagpipinger-pinger pa nga yan, heart, finger heart. Mapag-usapan lang. O ngayon, napag-usapan siya. Bakit? Dinikit niya yung pangalan niya kay BP Sara. Kailangan pa ba ni BP Sara si Leni para lang siya sumikat, magpasikat? Hindi na po kayo na kailangan ng BP Sara. Isang salita lang ni BP Sara, laman na siya ng lahat ng balita. Si Leni Robredo, wala na pong naglalaman sa kanya sa press. Ngayon na lang siya ulit tinatalakay ng press. Nung nagkita sila ni BP Sara, bakit kakailanganin? Ang lakas naman ng loob ninyo, tapos sasabihin nyo pa, manggagamit pa si BP Sara. Talaga? Beyond Naga City o beyond Bicol, ano pa po clout ni Leni Robredo? Eh kung may malaking clout yan eh, bakit hindi siya tumakbo bilang senador? Kung talagang totoong may malaki siyang clout, di ba? Yun yung problema eh. Yun ang problema nyo. Masyadong mataas. Kaya sumabog sa galit siya eh. Tapos ang pinupuna pa rito tingnan nyo po kung sino nagbabago sa kanila ni Trillanes. Hindi ko po kinakampihan si Trillanes. Pero mas tama si Trillanes eh. Ano yan? Isang oras lang? Meron sinabi rito si Trillanes eh. Yung sinasabi ni Barry Gutierrez, 'di ba, na hindi raw nila alam. Tapos nariyan na, papunta na. Kaya hinarap nila. Ganito yung dialogue nila, 'di ba? Hinarap na lang nila kasi hindi naman sila bastos eh. O ito sabi ni so paano pala? Nag-doorbell lang sila? Ikaw naman, dadivert mo pa. Tama si Trillanes eh. Ano yun? Bigla nag-doorbell lang si BP Sara, tinanggap nyo, hindi nyo alam, hindi arrange. Ayon sa politiko, naglinis pa ng bahay si Leni Robredo.
Robredo informed in advance about Sara Duterte's visit. Oh, nalalantad yung ngayon iba na po yung tono ni Lenny, hindi na po yung kasi unang lumabas to, alam ko sinabi ni Barry Gutierrez na nabigla sila eh. Teka, hanapin ko lang yung sinabi ni Barry Gutierrez na yun. Kaya ito, makikita niyo po kung sino yung kung sino po yung nanggagamit kanina. Just in, ito. Former Vice President Leni Robredo through her spokesperson, Barry Gutierrez, confirms the meeting. Ayan. While she was in Naga City for the Peña Francia Festival, VP Sara Duterte took the opportunity to visit me at my home. The conversation we had was personal and not political. Hindi, may sinabi si Barry Gutierrez na nabigla sila. Asan na ba yung nabigla siya? Sabi nila, paano ka nabigla? Hindi ko yata natantosan yung niyan. Oh, eto, 'di ba? Unannounced visit. Yung sinabi noon ni Trillanes. Ngayon, bago na si Lenny. Eto na. Ex-VP Leni Robredo says Peña-Francia Fiesta is politically neutral a day after the surprise visit of VP Sara in Naga. She says politicians usually go here to celebrate the feast. Pag Peñaranda dito sa amin, wala namang kulay na politikang tinitignan. Ayan. Lahat pumupunta para kay Inay ay welcome dito sa amin. So welcome na ngayon. Dati nung kahapon, surprise visit. So sino po yung salita ng salita tungkol sa pagkikita? Ang dami na nilang sinabi. High na high sila ngayon dahil ang tagal nila. Ang tagal po nilang hindi na pinag-uusapan. Hindi na po pinapansin si Leni Robredo. Kahit na ano nang gawin, wala na pong pumapansin sa kanya. Na-press eh. Ngayon, bigla siyang pinansin. Ang manggagamit pa si Sara Duterte. Hindi naman ako makapaniwala. Okay. At dahil dyan, siyempre, nag-react na naman yung mga dilawan dito sa kay Trillanes. Gigil na gigil. Siyempre, mas bagong strategy ng mga Sheminate operatives. Infiltrate mga groups of Leni supporters to garner sympathy for Fiona. Parang ang dami nyo. Leni supporters. Patakbuhin nyo na Senado si Leni, maniniwala kaming marami kayo. Wala nga kayong tiwalang mananalo si Leni sa panalo nyo yung tatlo nyong kandidato. Si Kiko, si Shell Jokno, at si Bamba, maniniwala kami na malakas kayo. Malalakas kayong mangarap, pangarap na lang kayo lahat. Pinakapinuno nyo nga, tatakbuhan, mayor na lang. Kasi ang ayaw natin mangyari to send a message na just to win the election, isasantabi na natin yung mga paniniwala natin. Sa akin, while I'm open to anything for the sake of the country, kailangan isettle tong differences na to. Ang dami na kagad ginawa, no? Ngayon nagre-react naman siya na nung nabisto na kung ano-ano na lang sinabi, nabisto na na magkikita sila. Nililihim yata nila eh. Baka hihingi ng tulong. Baka kaalyado ni Saldi, hindi naman sila. Alam niyo po, kung may yung sa pera at pera, kayang-kaya ni Saldi na ipanalo lahat ng mayor. Kung hindi siya kakampi kay Saldi, diyan sa Bicol. Ewan ko hindi ako taga Bicol Pero sa usaping pera,
Kay Saldi malamang nakapila lahat ng mga Bicol Congress, yung mga Bicol na politiko. Kay Saldi ko. Kaya wag niyo po na idadamay si BP Sara sa mga kalokohan na parang siya pa yung manggagamit. Ito sabi nung Davao Migrant, mga Lening-Len ito eh. Mr. Sunny Trillanes, you are becoming less and less of a gentleman at inunahan mo pa kaming banata ng diehard pinks because you know that this position of yours will be made criticism from the pinks, diehard or not. Kung mali para sa yung pagiging bastos. O, yun na. Sila-sila na nag-aaway. Kukonti na lang, nag-aaway pa kayo.